Matalinong tagapangasiwa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay maaari nating ikabigla. Nasanay kasi tayo na marinig ang mga mabuting halimbawa na dapat nating tularan, tulad ng kwento ng mabuting Samaritano, at ang mga masamang dapat iwasan, tulad ng kwento kamakailan ng isang mayamang hangal. Sa ebanghelyo ngayon, ipinakikilala sa atin ang isang katiwala na ginamit ang kanyang talino upang dayain ang kanyang amo sa mga interes na dapat matanggap nito mula sa mga pautang. Mapapansing pinuri pa ng amo ang kanyang katiwala sa kanyang katalinuhan. Gayun din si Jesus, napahanga sa katalinuhan ng katiwalang iyon at naikumpara pa nga ang kanyang mga tagasunod na mahinang dumiskarte pagdating sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tandaan natin na ang katalinuhan ng katiwala ang pinuri ni Jesus at hindi ang kanyang pandaraya. Ayon sa Katekismo ng Iglesia Katolika, ang kahinahunan o prudence sa Ingles ay ang bertud na naghahanda sa katuwirang praktiko upang suriin lahat ng pagkakataon ang tunay na mabuti at piliin ang mga matuwid na paraan upang isagawa iyon. Ang taong maingat ay nag-isip ng kanyang hakbangin. Ang prudensya ay siyang tuwirang gumagabay sa hatol ng konsensya. Ang taong may hinahon ay nagpapasya at nagtutuwid ng kanyang asal ayon sa hatol na ito. Sa ebanghelyo, nakita ng katiwala ang hirap na kanyang kakaharapin kapag siya ay nawala ng trabaho, sapagkat nang matuklasan na siya ay nandaraya, binalak ng kanyang amo na siya ay alisin sa kanyang katungkulan. Kaya't nag-isip ng mabuti ang katiwala sa mga hakbang na kanyang gagawin upang mailigtas ang sarili sa kakaharaping kahihiyan at gayon din sa karangyaang mawawala sa kanya. Dumating nga siya sa isang desisyon na hinangaan dahil sa husay sa diskarte at nailigtas ang sarili, at gayon din naman nakatulong pa siya doon sa mga may utang na mabawasan ang mga bayarin. Uulitin lang natin na hindi ang pandaraya niya ang hinangaan, kundi ang husay niyang mag-isip ng paraan para mas mapabuti ang kanyang lagay at makakuha ng mga kaibigang magsasalba sa kanya pagdating ng kagipitan. Ibang klaseng pamumuhunan ang kanyang ginawa para sa hinaharap. Kaya naman, hindi maiwasan ni Jesus na maihambing ang buhay ng kanyang mga tagasunod sa mga gawain ng Diyos sa katalinuhan ng katiwala sa usaping salapi. Ani Jesus, ang lingkod ng Diyos ay dapat na maging matalino sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos, gaya ng katiwala na naging matalino sa paghahanda sa kanyang kinabukasan. Sinasabi sa Katekismo ng Iglesia Katolika, ang tao ay binabahaginan ng karunungan at kabutihan ng may likha na nagkakaloob sa kanya ng pamumuno sa kanyang mga kilos at kakayahang pamahalaan ng sarili tungo sa katotohanan at kabutihan. Kung gayon, hangad ng Panginoon na gamitin natin ang ating isip at talino upang maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba at makamit siya, ang tunay nating kayamanan. Ngunit nakakalungkot isipin na sa kabila ng katotohanan ito, mas malikhain pa ang tao
sa usaping pera at pagpapayaman, ngunit hindi ginagamit ang parehong pagkamalikhain upang ang kapwang nagdurusa ay makaahon sa hirap o kaya'y ang kapwang naliligaw ng landasi makatagpo sa Diyos. Paano tayo magiging matalinong tagapangasiwa sa panahon natin ngayon? Una, alamin ang ating mga kakayahan, hilig at talino. Huwag manghinawa na tumuklas pa ng iba't ibang kaalaman at talentong meron tayo, at pagyamanin ang anumang meron tayo sa ngayon. Maaring may mga nakatagong kakayahan pa tayo na naghihintay lamang na ating matutuklasan. Ikalawa, alamin ang pangangailangan ng kapwang nasa ating paligid. Ano-ano ang pangangailangan nila sa material, emosyonal o maging espiritual. At ikatlo, gamitin ang ating mga kakayahan, hilig at talino sa ikabubuti ng mga kapwang nasa ating paligid. Lagi nating tandaan na maaring tayo ang susi para sa ikabubuti ng iba. At sa buhay na walang hanggan.